Tiniyak ni BOC Commissioner Rufy Biazon na kanyang isusulong ang reforma sa ahensya. Ito'y bilang tugon sa panawagan ng Pangulong Aquino. Para sa detalye, muli mo kaming balitaan, Noel Perfecto. Sisimulan na ng pamunuan ng Aduana ang paghanap ng tamang kombinasyon na makatutulong sa pagpapatupad ng mga pagbabago sa Customs Bureau sa darating na hinaharap. Ito ang una sa agenda ni Commissioner Rufy Biazon matapos na mabigyan ng Pangulong Pinoy ng panibagong marching orders na linisin ng Bureau ng lahat ng klase ng illegalities. Kasama na rito ang pagbaklas sa mga sindikato, hulihin ang mga smugglers at ikulong ang lahat ng mga kakuntsaba ng smugglers sa loob at labas ng Customs Bureau. Within my power, the most radical ruling is a reshuffle of the employees. Yun lang yung action na pwede kong gawin on my own. Now, kung nag-uusapan natin removal from office or removal from dismissal from the service, siyempre it takes more than just a decision by the commissioner. Kakasuhan natin, investigahan natin, etc. But if there is available evidence to support that action, then we will take it. Kasama rin sa radikal na pagbabago sa pagpapatupad ng Biazon ng pagsara sa mga tinaguriang loopholes na pinagmumula ng kuntsabahan sa pagitan ng examiner at importer, ang pagsampa ng mga legal measures laban sa mga gumagawa ng katiwalian, at ang pagpapatupad ng full automation para mabawasan na, kung di man mawala na sana, ang human intervention. One is closing the loopholes against them para hindi na sila makakilos. Kumbaga, tatalian mo ng kamay. Pangalawa, yung effort mo naman na labanan sila legally in terms of cases to be filed against them. So, iba-iba kasi yung mga approaches natin para ma-effect yung reform. Hindi ko sinasabi na imposible. Mahirap, pero hindi imposible. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto. Para naman sa pinakabagong ulat hinggil sa pagsusulong ng reforma sa Bureau of Customs, balitaan mo kami, Noel Perfecto. Magandang umaga, Manang Noel. Good morning, Vivian. Go na ang misyon ni Commissioner Rufy Biazon. Tuloy-tuloy ang misyon na magpagpabago sa kalakalan sa Bureau upang mabagong imahe ng ahensya na kinikilalang isang pinakabulok na collecting agency ng bansa. Mahalaga din niya na masagawa na ang makabagong estratehiya sa paglaban sa mga sindikato, ang Intelligence and Enforcement Group ng Customs Bureau. Dahil dito, mas radikal na balasahan na magaganap sa hanay ng mga empleyado at opisyalis upang matamo ang tamang kombinasyon ng tapat na grupo na operatiba na magsasagawa ng paglilinis sa maraming operasyon ng aduana. Nauna naghain ng resignation si Commissioner Biazon kay Pangulong Benigno Aquino III, ngunit ito'y hindi tinanggap. Sinundang agad ito ng resignation ni Intelligence Chief DEPCOM Danilo Lim, di rin ito tinanggap ng Malacanang. Kahapon nagbitiw rin si Internal Administrative Group Chief Juan Lorenzo Tanyada at nagsumiti ng kanyang courtesy resignation kay Pangulong Pinoy. Hanggang sa ngayon, wala pang katugunan ng palasyo sa ginawa ni DEPCOM Tanyada. Matinding atas Vivian ng Pangulong Pinoy, linisin ang Bureau, alisin ang mga sindikato, tapusin ang mga maliligayang araw ng tiwaling opisyalis at kawani ng customs at ng mga kakuntsaba ng pagsamantalang operatiba ng katiwalian, ibangon ang imahe ng aduana at abutin ng mailap na revenue target collections ng Bureau. Dahil sa kumpiyansa at tiwala ng Presidente sa bansa, sa katapatan ng kakayahan ni Biazon, tatapusin naman ni Biazon ang misyong pagbabago sa Customs Bureau. Ito naman ang ating babantayan, Vivian, at susubaybayan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Noel Perfecto.